Paglalakbay sa ibang mundo, taglay ko ang hinahangaan ng lahat na walang kamatayan. Pero ano ang silbi nito? Ito ay huling yugto ng matriarkal na sinaunang lipunan. Kailangan ba akong mabuhay ng palihim hanggang sa makabagong lipunan? Tinanggap ko ang realidad at nagasawa ng ilang sinaunang babae. At nagkaanak ako ng ilan sa kanila. Ngayon ay dumating na naman ang oras ng pamamaalam sa aking anak. Isang napakatandang lalaki ang nakahiga sa banta ng damo at halos hininga na lamang. Puno ng lungkot at dalamhati ang aking mukha. Walang kakayahan ang ama. Hindi kita nabigyan ng magandang buhay. Huwag kang mag-alala. Napili ko na ang magandang lugar ng feng shui. Pagkalipas ng 10 hanggang 20,000 taon huhukayin kita. Magtatayo ako ng museo para sa inyo. Para maipakita kayong mag-anak ng maayos sa buong mundo. Kasabay ng aking walang tigil na pag-ungol. Ang pisngi ng matanda sa higaan ay patuloy na nanginginig. Napakasama ng kulay ng mukha. Malapit na siyang mawalan ng hininga. Mabilis akong sumigaw. Mabuting anak, huwag kang matakot. Umalis ka na agad. Lahat ng tao ay may kamatayan. Ako lang ang hindi mamamatay. Ang anak ay patuloy na nanginginig. Parang may gustong sabihin. Kumunat ang aking noo. Anak, huwag ka nang lumaban. Mamatay ka na agad. Kung hindi pagdilim walang papansin. Ginamit ng matanda ang huling lakas. Sa wakas ay nakapaglabas ng tinig. Tatay, ano ang sinasabi mo? Napapalo ako sa ulo ng paulit-ulit. Nakalimutan ko na Mandarin ang sinasalita ko at hindi mo ito naiintindihan. Anak, huwag ka munang mawalan ng hininga. Uulitin ko. Natigilan sa takot ang matanda. Umungol at bumagsak sa higaan. Malalim akong nakahinga ng ginhawa. Ngayon patay na ang anak. Sa wakas ako na ang magiging pinuno ng tribo. Hindi dahil wala akong puso, kundi dahil sa sinaunang lipunan ang kamatayan ay pangkaraniwan. Dahil lamang pinuno ang aking anak, kaya may pagkakataong magluksa rito. Ito ay isang nakakatakot na mundo. Malalaki rito ang mga hayop at tao. Kahit ang tigre na 2 metro ang taas ay karaniwan lang. Isang kagat lang kaya kaming dalawa. Karaniwan ay 2 metro ang taas ng mga sinaunang tao. Ako lang ang maliit, kahit 10 taong gulang ay kayang durugin ako. Para mabuhay nagpa siya akong magtago sa tribo ng 10,000 taon. Hindi pa ako nakakaisip ng mabuti. 2 malalakas na lalaki ang sumugod sa kubo. Madali nila akong binuhat, natigilan ako, at nagsalita sa wika ng tribo. Bubuhitan namin ang ama mo. Bakit ako ang binubuhat? Pumasok ang apo sa kubo na nakangisi. Lolo, ilang araw na ang nakaraan nakapatay kami ng isang tao mula sa tribong Lyri. Sabi nila kailangan naming magpadala ng isang lalaki. Lolo, alam mo rin, kakalipat lang ng tribo natin dito. Hindi namin kaya ang tribong Lyri. Lolo, matagal ka na ring naninirahan sa tribo natin. Panahon mo nang mamatay, kung makarating ka roon at mabuhay pa. Magandang bagay na rin iyon. Dalhin siya, nataranta ako. Apo, ako ang lolo mo. Ipinapadala mo ako sa ibang matriarkal na tribo. Hindi ba nila ako pipigain hanggang maging tuyong unggoy? Buong lakas akong nagpumiglas, pero wala ring silbi. Hindi nagtagal nagkasundo rin ang 2 panig. Pagmulat ko ng mata nasa tribong Lyri na ako. Sa tabi ng apoy, isang grupo ng mga estrangherang babae ang nagtuturo sa akin. Parang mga ale sa palengke. Kung kahit kaunti lang ay normal ang itsura ng mga tao rito. Hindi sana ako ganoon kasiwa, pero nakatayo ako sa harap ng mga babaeng iyon, na parang batang hindi pa nagbibinata. Habang pinag-uusapan ako ng lahat, isang batang babae ang sumiksik papasok. Lumapit siya at tiningnan ako. Pagkatapos ay ngumiti ng maliwanag, at nagsalita sa wikang Baishan na may kakaibang punto. Sinasabi nila na payat at maliit ka raw. Kumaibat ang sulok ng aking bibig. Pati buong pamilya mo maliit. Mas malaki ako kaysa sa kaya mong isipin. Narinig ko lang na patuloy na tumatawa ang bata. Sabi ng pinuno, ibinigay ka raw sa aking ina. Mula ngayon ikaw na ang aking maliit na ama. Nilunok ko ang aking laway. Bakit marunong ka magsalita ng wika ng tribong Baishan? Nagpunta noon ang aking malaking ama sa inyong tribong Baishan. Siya ang nagturo sa akin. Pero patay na siya. Tagilid ang ulo ng bata. Tinatawag nila akong Liu Ruyan. Ano ang pangalan mo? Xia Napakakakaibang pangalan. Pero malapit ka nang maging maliit kong ama. Handa ka na ba? Hindi. Maghanda sa ano? Namanhid na ang isip ko. Kung totoo ngang maging maliit na ama ako ni Liu Ruyan, baka hindi ko na makita ang araw bukas. Ganyan na siya kahit bata pa. Siguradong higanti ang kanyang ina. Pero paano tatakas? Isang napakalaking problema iyon. Habang nagkukwenta ako, lumabas ang 2 lalaki mula sa kubo. Nag-usap sila ng pagulong. Pagkatapos ay masayang lumapit muli si Liu Ruyan sa akin. Ito ang lalaki ng pinuno na si Kamo. Siya ang magdadala sa iyo para makita ang aking ina. Sa sandaling iyon ang lalaking si Kamo ay sinunggaban ng aking baba at may ibinubulong na kung ano. Ipinaliwanag ni Liu Ruyan. Sabi ni Kamo hindi ka pwedeng tumakas. Kung hindi ay huhulihin ka at kakainin. Napilitan akong ngumiti. Hindi. Siguradong hindi ako aalis. Di nagtagal dinala ako sa isang kubo sa dulo ng tribo. Mahigpit akong ginapos. Sa loob din ng kubo. Nakita ko ang ina ni Liu Ruyan. Bahagyang gama ng aking loob. Isang 50 taong gulang na babae. At may sakit. Nakahiga sa banta ng damo at hindi makatayo. Mukhang malapit ng mamatay. Sinabi ko kay Liu Ruyan. Ruyan, pwede mo bang kalagan muna ang tali ko? Umiling si Liu Ruyan habang tumatawa. Sabi ni Kamo dapat kang laging nakatali.
Kung hindi tatakas ka, siya ang kapatid ko. Ang pangalan niya ay Liuda. Hindi marunong magsalita ng wika ng tribong Baishan si Liuda. May hawak siyang matalim na buto at masamang nakatitig sa akin. Tahimik akong napabuntong hininga. Totoo ngang may utak din ang mga sinaunang tao. Sa totoo lang halos pare-pareho ang talino ng tao mula pa noong una. Ang pumipigil sa pag-unlad ng tao ay ang pag-iisip, hindi ang talino. Sa mga bagay na hindi pa nakikita, hindi iyon kayang maisip ng tao. Kaya namumuhay lamang sila ayon sa sarili nilang kaalaman. Kapag nabuksan ang kanilang pag-iisip, napakaseryoso ng magiging resulta. Hindi ko masisiguro na matapos kong ituro ang kakaibang kaalaman. Hindi muna nila ako kakainin. At saka magpapatuloy sa marahas na pag-unlad. Naupo ako sa banta ng damo at marahang nagtanong. Ganito na ang kalagayan ng iyong ina, may pagkain pa rin ba kayo? Meron, may pagkain ang bawat isa. Masayang tumawa si Liu Ruyan. Si Liuda ang kukuha ng mga prutas. Ako ang magbabantay ng mga baka. Noong hindi pa nakahiga ang aking ina, nakakapangaso pa siya, gaya ng inaasahan. Pinananatili pa rin ng tribong Lyrie ang sistemang komunal. Mas madali na ito, kahit hindi ako makatakas. Pwede naman akong humiga, kung nandito na ako edi higa na lang. Kaya panatag akong humiga sa banta ng damo. Sa tabi mismo ng ina ni Liu Ruyan. Hindi na tumawa si Liu Ruyan. Inabot niya ako at pilit na pinatayo. Gumalaw rin ang kanyang ina. Maputlang umuubo, at pilit na gustong umupo. Inakala kong ayaw ni Liu Ruyan na humiga ako sa tabi ng kanyang ina. Hindi ko inasahan na bigla siyang nagpanik at nagsabi, "Kailangan mong magkaanak sa aking ina." Halos masuka ako ng dugo. Hindi mapigil ang manginig ang aking pisngi. Ganyan na ang kalagayan ng nanay mo, mag-aanak pa. Siyempre, narinig ko si Liu Ruyan na magpatuloy. Ikaw at ang nanay ko ang mag-aanak. Sa ganitong paraan lang kami bibigyan ng karne. Siyempre naiintindihan ko, ang pagdagdag ng populasyon ang pinakamalaking ambag sa tribo. Magkakaroon ng espesyal na pag-aalaga mula sa tribo. Pero hindi ko kaya, matyaga akong nagpaliwanag. Sa kalagayan ng nanay mo ngayon hindi siya pwedeng mag-anak. Paano kung biglang mamatay ang nanay mo? Hindi ba mas lalong magkakaproblema? Huwag kayong mag-alala, hindi naman ako tatakas. Hintayin nating gumaling ng kaunti ang nanay mo. Nag-usap ng pag-ulong si Liu Ruyan at ang kanyang ina. Doon lang muling humiga ang kanyang ina. Nakapaut ang bibig ni Liu Ruyan. Kapag gumaling na ang nanay ko, kailangan mong mag-anak sa nanay ko. Kung hindi ay isusumbong kita sa pinuno. Nakabuntong hininga ako, at humiga sa banta ng damo. Huwag kang mag-alala, siguradong gagawin ko. Kinabukasan ng umaga nahilo pa ako. Hinailan na ako ni Liu Ruyan at Liuda. Hindi na kailangang sabihin, siguradong papatrabahuhin ako. Sasama ka sa amin sa pamimites ng prutas. Seryosong sabi ni Liu Ruyan. Pagkalabas ko ng tribo, talagang nakita ko ang isang grupo ng mga babae. Karamihan ay matatandang babae, iilan ay mga batang tulad ni Liu Ruyan. Mayroon ding ilang mas matatandang lalaki sa grupo. May hawak silang mga sandatang gawa sa buto at bato para magbantay sa mga mababangis na hayop. Nang makarating malapit sa kagubatan, nagsimulang maghanap ng prutas ang grupo. Kinaligan din ang tali sa akin. Pero nananatili pa ring maingat ang lahat sa akin. Wala akong balak tumakas, pero wala rin akong balak maghanap ng prutas. Basta may mahigan hihiga ako. Tungkol sa paghiga ko, hindi ito pinansin ni Liu Ruyan at ng iba pa. Marahil ang hinihingi lang nila sa akin ay huwag tumakas. Nakahiga ako hanggang sa mataas na ang araw. Pagkatapos ay tumayo ako para maghanap ng ligaw na gulay. Tagsibol ngayon, napakakaunti ng mga prutas. Mas masarap pa ang mga ligaw na gulay. Sayang at hindi pa alam ng tribong Lyrie ang ikot ng 4 na panahon. Pagsapit ng dapit hapon, tinawag ako ni Liu Ruyan para sabay bumalik sa tribo. Bagsak ang kanyang mukha, gaya ng inaasahan ko. Halos walang nakuha ang grupo sa pamimites. Karamihan ay mga bulok ng prutas. Hindi maganda ang mga mukha ng lahat. Halos walang nagsasalita sa daan. Sa sandaling iyon may narinig akong sigaw sa unahan. Sa labas ng kubo ng tribo, isang grupo ang pilit na kinokontrol ang isang nagwawalang lalaking baka. Ilang malalakas na lalaki ang inihagis ng baka. Napakadelikado ng sitwasyon, ngunit si Liuda na halos binatilyo pa, ay buong tapang na tumalon at hinawakan ang mga sungay ng baka. Damaykit sa ulo ng baka. Napakatapang talaga ng batang ito. Kumikinang ang aking mga mata sa panonood. Kung mahubog ng maayos maaari siyang maging susunod na pinuno pagkalipas ng 100 taon. Lalong nagwala ang lalaking baka. Patuloy sa pagtalon at pagiling ng ulo. Hindi pwede. Kailangan kong iligtas ang mahalagang anak na ito. Naglakad ako papunta sa isa pang kulungan ng baka. Gaya ng inaasahan nakahanap ako ng isa pang inahing baka na may kakaibang kilos. Kinaligan ko ang tali at inakay palabas. Nang makita nilang inakay ko ang inahing baka, biglang nagbago ang mga mukha ng lahat. Kapag pinagsama ang dalawang bakang ito tiyak na maglalaban sila. Diyos ko, masasira ang kulungan ng baka. Habang takot na takot ang lahat, isang sipa ng lalaking baka ang nagpalipad kay Liuda. At galit na galit itong sumugod papunta sa akin at sa inahing baka. Pagkatapos ay sumampas sa likod ng inahing baka at nagsimulang magparami. Lumapit si Liu Ruyan sa tabi ko na puno ng pananabik ang mukha. Munting ama, paano mo nalaman ang gusto ng lalaking baka? Dahil ngayon ay tagsibol. Ano ang tagsibol? Litong-lito ang mukha ni Liu Ruyan. Ang tagsibol ay panahon pagkatapos ng lamig kung kailan nagsisimulang tumubo ang lahat.
At panahon din kung kailan nagsisimulang manganak ang mga hayop. Tingnan mo matapos iyon hindi na ba nagwala ang lalaking baka?